Hello guys, diretso na po tayo sa may second video. Ano ba yung second video natin? Stock update lang to, no? At kung na-miss nyo po yung first video guys, pwede nyo balikan. Let's start with SEC. Shoutout sa mga viewers nga pala. Ayan. Pagpalain tayo ni Lord sa pamamagitan ng mga investments natin. And trading as well. SEC. Yes, medyo nag-rally na konti pero ano yun eh, kumbaga irrelevant na maka-consider, no, kasi super liit nung ano eh, nung movement, ano. Except kung talagang biglang gumanon, ano. So sa ngayon, still ganun pa rin. Super boring guys, ano, nung ano dito, nung mismong vibe for SEC. Ayan, since bumalik nga dun eh. Ito kasi magiging problema dyan. Kung hindi makakapanik, eh talagang may chance pa tumalaglag dito. Since trend nga to eh. So mangyayari dyan, ang karamihan, ang tingin, of course, malalaglag. No? Since may trend line dito, since 2023. Ayan. So kung ano naman, pag breakout, hoping ano, baka by December, ayan, much better kung mag-breakout. So, sa ngayon, talagang medyo hirap pa siya. Pagka sinilip natin yung sa ano niya, stock niya, oversold na. Let's see kung magpe-play out to, no? Yung mismong rally na to, guys. For SEC. Ayan. So, bearish pa rin yan. Hanggat walang breakout dun eh. SEC tas DMC. So for this one naman, check muna natin sa weekly. Medyo nalalaglag ba? Yes, medyo nalalaglag. Medyo masamang pangitain yan. And of course, sinabi na natin to before. Ang target natin dito, yung next horizontal support. Kasi maghahanap yan ng panibagong support once na hindi nga mag-hold dun sa may area na yun. So sa ngayon, of course, still 50-50, pero based dito sa weekly chart, oversold naman na siya. So anytime soon pwede na mag-reverse. Let's see na lang. Ayan, kasi even though na ano to, nasa oversold na, pwedeng bumabad dyan yan eh, habang nagdi-dip yung price. Ayan, kaya sa part na to medyo, kumbaga, even though na may confluence, ayan, tapos oversold na rin, eh still tignan pa rin natin, ano, pwede siya mag-dip dito sa may G's eh. Of course, malapit yan sa 10.2. Yung closing niya 10.6. LTG naman, LTG, so ito medyo maganda, medyo maganda itsura. Pero same pa din yung confirmation natin, yung breakout. So finally mag-retest na ulit to, no? Somewhere here malapit sa 10.5, 10.6. Ayan. Sa daily chart, let's check. Medyo polado. Nag-close. Of course possible ano pati baba. I think kung malalaglag to ulit, eh, pwedeng bumalik dito yan, malapit sa 9.9. Ayan. Mag-touch dito sa may 200. If ever man nababalik, no? For LTG. Ayan. Next natin, TEL. Weekly chart. So, andun na siya talaga sa may support, ano guys. And the question is, mag-hold kaya doon or hindi. Kasi kung di mag-hold dyan, medyo ano yan, kumbaga bad news, ano. Pwede na malaglag dito yan kung di mag-hold doon sa may support na yon. Ayan, no. Somewhere here malapit sa 1.2. And as of now, nasa 1.3 tayo dito eh, for TL. Yung closing price niya sa daily, ano. Sa ngayon, bearish yung setup. Ayan,
Kasi nalaglag nga dun sa may ano natin 200 day. Same here, if ever man na mag-retest, so pwede mag-rally as high as 1,420 para mag-touch dun sa may 200 day. So ito yun, pwede mag-rally hanggang dito. If ever man na biglang mag-rally. So retest, then tingnan natin kung ano mangyayari. Kung mag-failed, yun ang masama. Kung ma-reject siya pagka nag-retest. ALI. Let's check. Okay, so sa weekly, medyo naging berde, nag-hold ng slight dun sa may area na yun, tapos oversold. Check natin yung possible na maging bounce play dito. If ever man, bounce play, ayan, kasi medyo na to, extended na yung kanyang pagbagsak. So, wala man lang naging berde, guys. Okay? Even though na mag-berde to, it doesn't mean na hindi na po pwedeng malaglag dito sa may 27-28. Because channel to diba? Of course, we know that pag ganito may trend. At kung saan yung trend, so yung mga trader, especially sa mga talagang sanay na, yun yung kumbaga magiging nila, magiging kumbaga mismong target. Ayan. So for this one, let's wait first. Yes, pwede mag-bounce play, mag-retest as high as 31.8, malapit dun sa may 200 day moving average. And last but not the least, yung globe. Sa daily chart, although nag-retest guys, pero still nasa baba pa rin ng 200. Ayan. So pagka nakaakyat ulit, tuloy ang kasiyahan. Pero pagka hindi, medyo bad news yun, So for this one, since oversold siya rito, based sa ating weekly chart, may chance na makapanik. Ayan. May chance to guys. So dito naman sa daily chart, so still nag-hold pa rin naman dun sa may taas ng 200. Ayan, pero kung titignan natin, sobrang close lang dito, ayan sa may 200 para mag-retest dun. So for now, still downtrend, of course. Ayan, lower high, lower lows, it means bearish. Kung makakapanik nga, mag-break out, okay, tapos ma-reject at mag-hold, then pagka nag-rally ulit, medyo bullish na yung setup na ganun. So for now, wala pa for this one. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.